Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid ng pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay, buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya'y magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan, mula sa trono mong may mga kerubin, kami tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagbasnan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pinasiglat, aming pupurihin ang iyong pangalan.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan." Sa kanya sinabi, "Narito ako upang tupdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Halinari ng mga bansa, mga alagad iyong iadya. Manunubos patawarin mo, kaming nagkasala sa'yo. Magdiwang na, Emmanuel, ay darating o Israel. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburalan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon?
sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Karamihan siguro ng gustong maging sikat ay gustong makilala ang kanyang pangalan. Nakabandera ang pangalan mo. Marinig lang ang pangalan mo. Your name sounds familiar. At yung iba, they will do everything to get that 30 seconds of fame para makilala, para maging sikat, para mapansin ng lahat. Pero alam naman natin na yung ganitong pag-iisip ng kadakilaan, malalaos din yan. Yung kilala noon, yung viral ngayon, bukas makalwa, wala na yan. Naalala ko, may kausap ko dalawang tao, at habang nagkwentuhan ay maya-maya na feeling out of place ako. Hindi na ako makarelate dahil may pinakikwentuhan silang mga artista at hindi ko kilala. Ni yung pangalan does not ring a bell. At tinanong sa akin, Father, kilala mo ba yung ganito, si ganyan? At nasagot ko, hindi ho. Sino ho ba sila? At nasagot sa akin, ay Father, sikat na artista yan. Nung 70s. Sabi ko, 1988 ho ako pinanganak eh. Hindi ko ho kilala yan. Minsan gano'n naman eh. Kung yung sariling kadakilaan at sariling pangalan, aminin natin, time will come, 10 to 30 years from now, you will be forgotten. You will be small again. Nobody will remember you. Sa ating ibang unang pagbasa, ayon sa propeta Mikas, ang Bethlehem ay pinakamaliit. At kung titignan mo ang mapa, maliit na bayan lamang ang Bethlehem. Pero, anong nagpadakila sa Bethlehem na sinasabi ni Propeta Mikas, ikaw ang magiging pinakadakila sa lahat ng bayan? Because you will bear the name of the Lord. At yun ang magbibigay kadakilaan sa iyo. Yun ang mag-aangat sa iyo. Ang pagtaglay mo ng pangalan ng Panginoon. Eh maganda para sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon na sana hindi yung pag-angat ng pangalan natin ang naisin natin. Kasi sabi naman ni Jesus, di ba? Ang nagpapakataas, ibababa. Pero ang nagpapakababa, itataas. Dahil ang Diyos ang magtataas sa Kanya. And when we bear the name of the Lord exalts us. Siya ang nagtataas sa atin dahil binabandera natin ang pangalan niya. Kaya, ang simbahang ito, nung October po ay naglabas ng
decree na ang pangalan ng simbahan ay mapalitan mula sa pagiging Minor Basilica of the Black Nazarene tungo sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Binibigyang importansya ang pangalan ng Panginoon, hindi yung kulay ng imahen. Pero sino ba ang nirepresent ng imahen? Sino ba yung imahen? Si Jesus, wala nang iba. At ganoon din ang mga Nazareno na hindi naman itim. Kinikilala din natin dahil yun ay si Jesus. Ang binabandera natin, ang pangalan ni Jesus. At dahil ang pangalan ng Diyos ang tinataglay natin, ang pangalan ng Diyos ang ipinapahayag natin, ano yung magiging hamon sa atin nito? Natularan ang halimbawa ni Jesus. Kung ang tao na gusto maging sikat, gusto siya yung paglilingkuran, pinapakita sa atin ng Panginoon na ang tao na nagtataglay ng kanyang pangalan, tinutularan ang ginagawa ni Jesus. At ano bang ginawa ni Jesus? Dumating para maglingkod, hindi para paglingkuran. Kaya ang taong dakila sa mata ng Diyos, handang maging lingkod ng lahat. At hindi ba? Yan din naman ang sabi ni Jesus eh. Ang taong nais maging dakila sa kaharian ng Diyos ay dapat maging lingkod ng lahat. Kaya our way to greatness as Christians is not by popularity. It is through service. Sa pamamagitan ng paglilingkod, hindi sa pamamagitan ng pagiging sikat, tayo nagiging dakila. At ang tao na naglilingkod sa Panginoon, tinataglay ang kanyang pangalan. Kaya sa ating ebanghelyo, nakikita natin ang sagot ni Elizabeth kay Maria. Sino ako para dalawin ang ina ng aking Panginoon? Who am I? Kinikilala na siya'y maliit. Nagpapakumbaba. At ang tao nagpapakumbaba, tinataas at binibiyayaan ng Diyos. Sino ba ako? Sino ako para dalawin ang ina ng aking Panginoon? Kaya magandang imbitasyon sa atin bilang mong Kristiyano ngayon, na sa paglalakbay natin ito ng panahon ng Adbyento at itong simbang gabi, ang naisin natin ay taglayin ang pangalan ng Panginoon. Ang naisin natin ay ang kanyang pangalan, ang ibandera natin. Hindi yung makukuha mong regalo. May kakilala ho ako. Nung Pasko ho, several years ago, lahat ng nagbigay sa kanya, pinost niya. Yung regalo niya, yung mga napamaskuhan niya, ay binandera niya lahat. Pero pagkatapos nun, ubos na yung pamasko niya. Wala na. Yan ba ang kahulugan ng pinaghahandaan nating Pasko? Makarami kay Ninong at Ninang? O ang tinatanggap natin si Jesus? Ang niyayakap natin sa buhay natin si Jesus? Kaya sana, pwede, imbis na pamasko lang ang hingin,
Hingin mo rin sa ninong at ninang mo na basbasan kanila. Hingin mo rin sa ninong at ninang mo na ipagdasal ka din nila. Huwag lang, ninong, mamamas ko. Ang hingin mo, ipatong mong iyong kamay sa akin at ako'y iyong basbasan. Isama mo ako sa iyong panalangin. Kung magbibigay sa iyo ng pamasko, bonus na lang yon. Bonus na lang yon. Pero hingin natin ang grasya ng Panginoon. Hingin natin ang pagbabasbas ng Panginoon. At yan ang tao na nais ang pangalan ng Diyos ang ibandera niya sa buhay niya. Hindi ang sarili, kundi ang Diyos. Hindi handang maging mataas, kundi nagpapakababa para ang Diyos ang maitaas. Hindi ba? Sabi ng ating patron San Juan Bautista, nung pagdating ni Jesus, ako'y magpapakababa para siya ang maitaas. Sana sa paglalakbay na ito ng ating mga simbang gabi, ang pangalan ng Diyos ang ating itaas. Ang kadakilaan ng Diyos ang ipakilala natin sa lahat. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin sa iyo ngayon, Ama, na tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa naming tanggapin ang manunubos sa aming puso't kalooban. Buong puso naming hinihiling, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ibahagi nawa ng simbahan ang makadiyos na galak sa sangkatauhan, sa mga nagdadalamhati, may sakit, matatanda, at may mga kapansanan, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging laging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat, tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Mamulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing huwaran naman ng pagkakabuti sa kabataang Pilipino, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan, suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pag-unawa at pagpapatawad, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa
Ama, sa iyong pag-ibig at galak, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama namin, halin at tinggin at palakasin mo ang iyong bayan upang tulad ni Maria mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak, na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sitayin na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng pagkaloob ng Espiritu na banal na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang Inang Tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Ang pagdiriwang ng araw ng Pasko ay sa darating na Miyerkules. Sa gabi bago ang Pasko, December 24, ang mga oras ng misa sa Bisperas ay ang mga sumusunod: 5 o'clock, 6 o'clock, at 7 o'clock p.m. At sa ganap na alas 8 ng gabi ay ang panunuluyan. Ito po ay isang kaugalian ng mga Pilipinong Kristiyano na nagtatanghal ng masalimuot na paglalakbay ni na San Jose at Birheng Maria upang maghanap ng matutuluyan na mapagsisilangan kay Hesukristo. At sa ikasyam naman po ng gabi ay ang pagmimisa sa hating gabi sa Pasko ng Pagsilang. Sa araw naman po ng Pasko, Disyembre 25, ang schedule ng misa ay katulad ng sa linggo. Inaanyayahan po ang lahat sa ating mga pagdiriwang. Available na po ang opisyal na kalendaryo ng ating parokya para sa taong 2025. Sa mga nagnanais bumili, maaari po kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena Booklet. Pinaalalahanan naman po ang mga nagsisimba na pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, amin ang pinagsaluhan, ang piging na nagbibigay buhay, habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik at pagiging marapat sa pagdiriwang, sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang pagawasbas, magkapasalamat din po tayo sa mga nag-alay sa misang ito, lalo na po ang Confraternity of Our Lady of Lourdes. Palakpakan po natin sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan mo, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong aming mga dalang imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.